Okay, let me do a junk journal tour. And I feel like that's why I feel good about this year, 2026, because of that foundation that I built. Scanning through this journal yesterday, na iiyak talaga ako. This one's also cute. Color. Hello guys! Happy New Year! Happy 2026! Welcome to our first vlog of the year. I hope you guys had a great New Year. Hindi ko talaga alam kung anong magiging flow na tong vlog na to. Kasi originally, ang gusto ko sana is yung paggising ko pa lang, nagvo-vlog na ako. Pero we're starting this day a little bit late. It's already 3:33. Ayan, January 6, Tuesday. But basta, good vibes lang tayo today. And I-excite kasi talaga ako mag-vlog kasi meron akong good news. But if you follow me on Instagram, then you guys already know that I was able to upgrade my 6-year-old laptop already. And di ba sabi ko kasi dun sa mga previous vlogs ko, nahihirapan na talaga ako mag-edit. But can we just please take a moment to appreciate this laptop? I bought this before the pandemic, and nung binili ko siya, feeling ko dun ako talaga naging YouTuber. Kasi nung eto na yung laptop ko, dun talaga ako naging consistent with posting, and feeling ko dun ko talaga fully na-express yung sarili ko with how I like my videos, yung pag-edit ko, ganun. Itong MacBook na to, this really changed my life. Anyway, after 6 years, we finally upgraded. This is my new laptop. This is the MacBook Pro M5. I was supposed to upgrade earlier nung may M4. Kaso nalaman ko na may M5 na. Hinintay ko na lang siyang dumating dito sa Pilipinas. But I had to wait longer kasi yung kulay and yung storage na gusto ko, ubusan siya. Syempre medyo matagal kami magsasama nito. So gusto ko talaga yung makukuha ko, and ayun na siya. So ayun. Kung alam nyo lang guys, yung Viber ko, as in parang almost every 2 days ata, message ko yung iba't ibang Power Mac Center. May stock na ba, gano'n. So excited kasi this is such a big win. Sobrang nakakaano ng puso ba na mag-upgrade ulit. Na-excite ako kasi syempre if smooth yung pag-edit ko, if mabilis ako mag-edit, mabilis din ako makakapag-upload. Excited na rin kasi talaga akong bumawi sa inyo. Hindi na ako nakapag-film ng unboxing talaga for YouTube. Pero this is the MacBook Pro M5, and sobrang layo na ng specs neto dito, kaya nakaka-excite talaga mag-edit. And ayun, thank you guys so much kasi nakapag-upgrade tayo. Ayun, ni-retake ko to pero kanina nung una ko yan shinare, nung una kong record, parang medyo naluluha pa talaga ako. But I'm so grateful na ayan, nakapag-upgrade tayo, and ayan, naluluha na siya. So ayun na nga, hindi ko talaga alam yung magiging flow na tong vlog na to, pero gusto ko lang makipagdaldalan sa inyo. Just gonna take you guys along with me sa araw ko na to, and siguro mag-reflect tayo, ganun. You know what? I really feel like I can say this confidently. We are so back this year. So yung gagawin kong way ng paggawa ko ng coffee today is pour over. And we're gonna drink it hot. Share ko lang, ang cute na itong nabili kong spoon sa Japan Home Center kasi pwede siya maging lock. Ganito. I mean, di naman kailangan netong lagayan nito specifically, but it's just, I don't know, it's cute. I have some leftover kiwi, and these are the only yogurt that I have sa ref. I got this, by the way, from a Japan surplus yesterday, so I'm using it today. And this is my yogurt bowl. I just have yogurt, kiwi, chia seeds, and oats. I'm so happy that I have kiwi. Yung natirang black coffee, so we're just gonna put some ice to get ready. This is my favorite song. Cause you used to make tonight feel like just to see you. And it always went okay. Wait lang. Okay, I have to be honest, medyo nakakalimutan ko paano mag-vlog. But I'm listening to Olivia Dean, and ika nga, baby steps. So let's just
let's just take things slow. Hindi ko na na-vlog to, pero I edited some pub mats for this side hustle na gusto ko i-start talaga this year. Ayun, fina-finalize ko kasi yung pricing ko, yung services ko. And basta, alam nyo, sobrang ganda ng pakiramdam ko for 2026. I just feel like I have to form a system sa mga gusto ko gawin. Feeling ko ang dami kong ideas na sayang kasi hindi nakikita ng mga tao. So, this year, 2026, gusto ko yung mga ideas ko, ilalabas ko talaga siya. Hindi yung isusulat ko lang siya sa pages ng aking dump or thoughts journal. Gusto ko makikita nyo siya. Anyway, the past 2 years or last year, hindi talaga ako nag-physical planner. Parang mas digital planner ako, yung Google Calendar, ganun. Tapos journaling. I do 2 types of journaling. I do junk journal and I also do parang a brain dump journal. Parang iba-iba siya eh. Merong mga may prompts, ganun. And sometimes magulo siya yung sulat ko. Ewan ko, medyo nape-pressure kasi talaga ako if I have a physical planner. Parang feeling ko required ako magsulat talaga doon everyday. Merong mga journal kasi 'di ba na magsusulat ka everyday, pero yung way ko ng pag-journal, it's a no pressure type of journaling. Susulat lang ako doon when I feel like it. But this year we have a physical planner. This one is from Paper Bunny, and actually medyo na-excite ako mag New Year so I can write on this. They gifted this to me, and the first time na in-scan ko yung pages niya, sobrang natuwa talaga ako. Feeling ko kasi yung mga nakasulat dito, ito yung mga mantra ko in life or yung mga paniniwala ko rin. Kaya parang sobrang feeling ko ako tong planner na to. Hindi ko ma-explain. I'm not sure what you call these type of pages, pero per month, meron silang parang decorative page. And this is what it says sa July. July is my birth month, and last year, yung mas naging focus ko kasi is parang alignment or realignment. And I got this before the new year. And the first time na in-scan ko siya, chinek ko agad yung July, and it says, realignment is progress. And sobrang parang naano ko kasi that was what I was working on last year, and that's what it says for this year sa birth month ko. Realignment is progress. Ito rin sa October, gusto ko to. It says here, the rhythm of a meaningful life includes both the hustle and the hush. Tas guys, grabe talaga. Nag-goosebumps ako kasi yung sa last video ko, yung intro ko doon, parang life moves in seasons. And nung una ko kasi itong binasa, itong part lang na to. Tapos, recently, binasa ko tong maliit na part. Nag-goosebumps talaga ako kasi yung exact words na nandito is life moves in seasons. And dun ko talaga na na parang para sa akin talaga to, parang ako talaga itong planner na to. It says, harmony isn't about doing it all equally. It's about finding a rhythm that feels right. It's knowing when to lean into work and when to slow down. When to say yes and when to protect your no. Life moves in seasons, and so do we. Rather than chasing perfect balance, harmony invites us to realign with what matters, shift our pace when needed, and make space for both productivity and rest in a way that feels sustainable. Let us do a close-up of my planner. Your year, your space. You know, cute ng mga ganito niya. I already wrote on it. What do I want 2026 to be a year of? And I want it to be a year of becoming. And this is what January looks like. O yung mga ganito niya. This week's focus, gratitude of the day. So like na iba-iba yung messages niya dito. Yan mo, iba-iba siya. Printing pages for thoughts and some to-do list. Ang cute, diba? Ito naman siya for February. This for March. This one naman is one of my favorites. April, The Art of Enough. Ito yung mga stickers na kasama dun sa planner. Cute! Okay, so dinner time na. And pupunta dito yung boyfriend ko. So let us make some dinner. Magsasaing ako. Tapos, meron kasi akong air fryer oven. Gusto ko siya gamitin tonight kasi meron siyang grill option. And nakita ko tong chicken barbecue sa grocery. So, ito ang ating magiging ulam for tonight. And gusto ko rin mag-soup. Magpapabili na lang ako kay Gads kasi wala na. Anyway, tayo ay mag-prepare. I-check natin tong chicken barbecue if masarap ba siya. Doon kasi sa amin, sa bahay namin, merong malapit ng barbecuehan. So,
Wala, minsan talaga, namimiss ko mag-barbecue kasi walang malapit na barbecue dito. Ito, nabili ko lang to sa grocery for 200 pesos, that's 10 pieces. Okay na rin kasi chicken barbecue to. Eh, di ba usually, pork barbecue. Yung boyfriend ko kasi hindi siya nagpo-pork. So, anyway, ganito siya kalaki. Sana masarap. Gagawin ko na lang pala dito ay air fryer. Tapos, sa dulo, gagawin ko yung grill na option para medyo may pagka-charcoal-y. Charcoal-y. Okay. Kabili ko lang nito sa Japan Surplus. So, ito yung gagamitin kong plate for the barbecue. Wala lang. Arte lang. Taran! Perfect! O, diba? Sakto siya, guys! Taran! Ito yung barbecue natin. Gumawa na ako ng suka pala, pero hindi siya ganun kasarap. Super love ko talaga yung mga stoneware ko, yung mga plates ko, yung mga baso ko. So, bagong linyahan natin. Plate of the day, baso of the day. Ito yung kay Gads. Alternate kami kasi ito yung plate ko. So, ito yung sa kanya. And this is my cup. Yeah. This is our dinner for tonight. Init! I'm gonna eat this salmon flakes. Meron pa kasi natitira. Dapat talaga scrambled eggs lang ako kasi medyo feeling ko ang bloated ko kasi kakakain ng holiday. Parang hindi pa siya nagsasubside, gano'n. So, ayan. We're gonna eat light. Ay, actually, ang dami pa pala nito. Sakto na to. This is our lunch. For coffee, let's use my Nespresso kasi wala na akong beans. This is still the same day. Nagpalit lang ako ng top. Anyway, si Jill ay pupunta dito and we're gonna be having a junk journal session. Natutuwa ako kasi yung mga friends ko nagja-junk journal na rin sila. Nag-start sila this year. I think si Joe nag-start na rin siya mag-junk journal. Ewan ko if tinuloy niya yon, pero ayun. Hindi ako bumili ng panibago kasi I still have a lot of pages. So this is just the Limelight Journal sa National Bookstore. It's just less than 200 pesos. And it's holding up pretty well. Ito yung isa sa mga in-start ko last year na sobrang nagustuhan ko talaga and na-enjoy ko and gusto ko siya ituloy this year and the coming years. Feeling ko, kaya rin ako natuwa ay dahil nung grade school kasi ako, high school, ganun. Mahilig rin talaga ako mag-scrapbooking. Scrapbook, ganun. Pero I wasn't really the type na marami akong decor kapag magsa-scrapbook. Alam mo yung mga binibili sa National Bookstore, may mga glitters, may mga flower, ganon. Hindi ako nagaganon kasi wala akong pera. So, mostly, yung mga pang-design ko nun sa mga scrapbook ko is DIY. Fast forward to now, I feel like kaya ako natuwa sa junk journaling is because para rin siyang yung ako nung dati. Yung, ewan ko, for me kasi junk journaling allows you to be resourceful. Kasi you're gonna beautify your pages with the junk that you have. Hindi siya yung bibili ka ng mga decor, ganun. I mean, yung iba bumibili. Pero with my junk journal, I like to play with the junk na nako-collect ko. Okay, let me do a junk journal tour. Ito yung first page ko ng junk journal. As in, nagdikit-dikit lang talaga ako dyan. Then, this is my second one. Ito yung first adventure ko noong January. Pumunta kami ng Pampanga. Tapos, kumain kami sa SM. Tapos, doon kami sa Giligan. Gusto ko kasi yung sisig doon. And ang ganda kasi nung parang table mat nila. Yung mga papel na nasa table. So, dinikit ko siya dyan. And then, this one is from the cafe na pinuntahan namin, Day of Space, and God's Got Me Flowers. Tapos, prines ko siya dyan. The next page, I also have flowers here. This was
a card na kasama dun sa gift sa akin ni Ate A. And then this one is a gift from my subscriber. And then I think early kasi nung 2025, dun talaga ako nag-start mag-espresso machine. So ito yung first parang official beans na nakuha ko. It was a gift from Gab. It was beans from a cafe called Sumo. So, ginupit ko yung nasa lagayan. Tapos ilagay ko siya dyan. This one is one of my favorites. And then a yarn. Ito yung nakipag-date ako kay Mommy tsaka kay Lali. Tapos kami ni Dane. Ito yung umalis kami ni Jevy. Ito yung nakadikit dun sa milk tea na packaging. Tapos ito yung nasa lagayan ng chopsticks na kinainan namin. Yung green na to, ito yung nakuha ko nung nag-sponty birria night kami, nila Mikey, nila Rupert. So, ito naman yung napalitan ko yung DJI ko. Another page, then here. Resibo to guys, pero nag-fade pala yung mga receipts. Ito yung nag-solo date ako sa Makati. Kumain ako dun sa Mason, dun sa may food court. Tapos ano siya, mga katsudon. Mahilig kasi ako sa katsudon. And then, a yarn. This one's also cute. And this one naman is my Hong Kong spread. I super loved it. Another Hong Kong spread. This is one of my latest ones. Tapos ito yung itutuloy ko mamaya. Ito yung Bangkok spread ko. Naubusan kasi ako ng, ng paste. So, ito yung itutuloy ko mamaya. And maybe I'll do another page. But, yon. I'll just wait for Jill. And then, let's do a junk journal session later. So, yarn! Be making some brownies. Okay. Show your junk journal. What are you doing? This is the first Pakita mo thing. yung cover. Ganda A note about this activity. Live, laugh, love. Hey, Bangkok. Christmas dinner in Sydney. This is the second time I went to Sydney. And this was the first time. Sorry guys, I have no. Ito yung Singapore. Yung masarap na matcha. Uy, na masarap. Hindi naman masarap. Soju na natin siya kainin. Oo, okay. Pwede naman. Sige. Para wala nang hugasan. Favorite ko ba nila yung brownie? Parang dinakot. Hello guys, this is the next day. Welcome to my bedroom. This is, nakain ko yung buhok niya. This is OT! Happy New Year! Ay! Welcome to my bedroom. Medyo may mga damit dyan na hindi ko pa natitiklop. Na-realize ko, hindi ko kayo masyado nadadala or hindi ko to masyado nagiging background sa vlogs. Pero, alam nyo, isa sa goal ko this year is to post more living alone content. Or basta just more videos, basta more vlogs in general where I share with you guys my experiences, my thoughts, ganun, and how I do life, how I move through life. Nung mga time na hindi ako masyado nag-upload, na-realize ko na ang onti nung mga living alone videos ko. And itong part kasi ng buhay ko na to, it's the first time na parang nag-dive talaga ako into full independency. When I'm older, I wanna look back sa alam mo yun, yung mga first steps ko into adulthood. And last year kasi nag 2 years na ako dito and hindi ko siya namalayan. And isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-move out is so I can post more vlogs and share with you guys yung journey ko, ganun. And ayun, medyo pumalya tayo doon. But again, it's a new year and we are here to restart and reset. Anyway, today I'm gonna be planning my content. I'm excited to write on my planner kasi I got some new pens. Alam, mga simple joy lang. Pero ang cute kasi ng kulay na ito. Light blue. Para siyang yung bedsheet ko. Tapos itong green, para siyang yung wall ko. So yan, ganyan yung mga kaligayahan ko guys. Tapos ito, I also got this recently. Really nice kasi this is for your stationery but I use this for my accessories. Diyan ko nilagay yung mga necklaces ko, ganun, mga bracelet ko.
it's super cute and it's my color palette. Alam niyo, natutuwa nga ako na vlogger ako kasi nababalikan ko yung mga experiences ko kasi ginawa ko silang videos, ganun. Personally, natutuwa ako na I have, you know, mga outlet na pwede kong balikan in the future para makita yung growth ko, ganun. Share ko lang, kahapon kasi gusto ko talaga mag-release ng aking feelings. So, ito yung journal na tinutukoy kong isa. Ito yung sabi ko na hindi ko siya sinusulatan everyday. Kapag feel ko lang, this is my release journal. It's not a perfect journal, as you guys can see. Medyo may mga ganyan-ganyan siya. Pero, ayun, kahapon, ko nalaman na naubos ko na or wala nang blank pages dito na pwede kong sulatan. Kahapon ko lang din na-realize na nasa akin na to August 2022. So, just imagine all of the moments na nagsulat ako dito, na nag-release ako ng emotions dito, 2022, tapos naubos ko siya 2025. Nung in-scan ko kasi yung pages, parang nakita ko dun yung growth ko ba sa pag-handle ng emotions or ng mga situations, and yung mga pinagsusulat ko parang nung 2022 puro hurt siya, ganon. Basta medyo mabigat siya kasi 2022, 2023 dun ako medyo na-challenge ba mentally and emotionally, ganun. Yun, kaya nung ni-scan ko yung pages, parang nalulungkot ako para sa sarili ko. But then at the same time, nung papunta na ako ng 2024, 2025, nakikita ko kung gaano ako lumalakas. Nakakatuwa lang na, alam mo yun, yung ganitong bagay, kasama mo siya sa lahat ng pinagdaanan mo. Parang, actually, anong pangate, mas madami pa to guys, pero nagkaroon talaga kasi ng moment na pinagpupunit ko sila. Mas madami to, promise. Ewan ko kung anong taon yun or anong buwan yun specifically, pero dumating ako sa point na yung mga negative things, parang ayoko na siyang naglilinger sa isip ko, and basta gusto ko ng change. Kaya nag-start ako magpunit-punit kasi etong journal na to, like ko siya sinusulatan nun. So, every time na magsusulat ako, syempre nasa-scan ko yung pages. So, nakikita ko dun yung bigat ba ng mga pinagsusulat ko. And at that time, I didn't want to have an object na mabigat lang. So, from releasing mga sad things, mga angry emotions, yung mga disappointment nung nagsusulat ako. Nag-transition ako bigla to prayers, gratitude, and writing good things about myself. I'm scanning through this journal yesterday na iiyak talaga ako. Basta, naiiyak talaga ako, but also, nung papunta na ako sa dulo, napaproud ako sa sarili ko kasi yung mga akala ko, hindi ko alam paano i-let go or paano i-change, kunwari yung pag-react ko sa mga bagay-bagay, yung mga, girl! Tingin ko tama na to. Basta to cut it short, 2025, parang na-feel ko talaga yung change sa akin. Parang nag-shift talaga yung paningin ko sa mga bagay-bagay and yung priorities ko, yung pag-draw ko ng boundaries and yung respeto and love ko sa sarili ko. Parang mas umano siya, lumakas ba, noong 2025. I really felt na parang na-rebirth ako in a way, and parang nakagawa ako ng foundation last year. And I feel like that's why I feel good about this year, 2026, because of that foundation that I've built. Yun nga, sabi ko dun sa previous vlog ko, life moves in seasons, and sobrang dami kong seasons na pinagdaanan. Kaya naman dito sa planner ko, sinulat ko na this year will be a season of becoming my best self or kung ano man. But ewan ko, pero I just feel good and I love this energy. And ayun, basta, Happy New Year guys. Thank you for watching this vlog.